Sa nakaraang tagpo ay natapos tayo kung saan muling nagpakita ang misteryosong isda sa ating bida upang ituro ang pinakamagandang spot na maaari nitong mapag-cultivate sa paligid ng Blue Carp Lake. At matapos itong subukan ng ating bida ay makikitang di naman siya nabigo na sundan ng misteryosong isda dahil makikitang talagang labis na makapal ang enerhiyang na-absorb ni Ye Xinghe sa kanyang napuntahan. Kung saan makalipas lamang ang ilang sandali ay agad din itong sinubukan ang panibagong niyang lakas upang masukat ang antas na itinaas ng kanyang lakas sa pag-absorb ng makapal na enerhiyang nagmamula sa lawa. At lumipat naman ang eksena sa Lin Clan kung saan makikitang tila abala ang lahat na may iisang direksyong tinutungo. At yun ay dahil sa ngayon na ang araw ng martial contest na pinangungunahan ng Lin family upang makahanap ng karapat-dapat na mapapangasawa ng kanilang young mistress na si Lin Yin. Kaya naman makikitang lubha talagang madaming cultivator ang nagsipunta dito upang makilahok sa pagbabaka sakaling sila ang mapili. Kasama na ang mga hangal na miyembro ng Zhao Clan na sina Zhao Yang at ang anak nito na siyang makakaharap ng ating bida dahil sa kanilang pastahan. Makikita din dito ang Ye family sa pangunguna ni Uncle Patriarch bilang taga-suporta kay Ye Xinghe at upang masaksihan ang kapanapanabik na laban ng dalawa. Habang makikita naman sa itaas ang may magandang kasuotang si Lin Yin na siyang pinapantasya ng lahat ng nagsidalong cultivator. Na makikitang pinagmamasdan ng mga cultivator na siyang nagsidalo sa martial contest upang mapang-asawa ito. At makikita sa mga ekspresyon ng madaming cultivator ang pagkapursigidong lumaban at talagang nasasabik na ang mga ito na agad na masimulan ang labanan upang maipamalas na nila ang kani-kanilang tinataglay na lakas at teknik sa pakikipaglaban. Habang makikita naman ang ating bidang pinagmamasdan ng mga cultivator na dumalo kung saan ang iba dito ay ngayon pa lamang niya mga nakita at sa isip-isip ng ating bida na talagang di maitatangging maimpluwensya ang Lin Clan dahil sa dami ng mga importanteng clan ang nagsidalo sa ginawa nitong martial contest para sa kanilang young mistress. At makalipas ang ilang sandali ay may isang cultivator na makikita sa itaas ng arena ang kasalukuyang papalapit sa kinatatayuan ng patay-gutom na young mistress ng Lin Clan. At ang cultivator na lumapit dito ay ang kanyang mismong amang si Lin Zhongyun na siyang kaporal ng magaganap na martial contest kung saan agad nitong bungad sa lahat ang isang pag-welcome sa pagdalo ng mga ito sa martial contest para sa kanyang anak na babae at dagdag pa nito na maaaring makilahok ang lahat ng may gustong lumaban maging ang mga cultivator na tagalabas ng Blue Carp Town. At may pagmamalaki pa nitong sinabi na ang kanyang anak na atang babae ang kaisa-isang genius ng bagong henerasyon ng mga batang cultivator sa loob ng Blue Carp Town. Subalit makikitang di naman binigyang pansin ng mga cultivator ang mga pagmamayabang nito dahil mas nagtataka pa sila kung bakit nagmamadali ata ang Lin family na maipakasal ang kanilang young mistress. Na agad namang ipinaliwanag ng isa pang cultivator sa katabi nito kung saan sabi sa balita na sinubukang ipagkasundo ni Lin Zhongyun ang kanyang anak na si Lin Yin sa young master ng Thunder family ng Divine Ancestor City subalit agad din namang tinanggihan ni Lin Yin ang kasunduan. At dagdag pa ng cultivator na kaya nagkaroon ng martial contest ay upang di na makatanggi pa si Lin Yin sa oras na manalo ang young master ng Thunder family sa makatuwid ay isa lamang itong tukanan ng hangal na si Lin Zhongyun upang matuloy ang kanyang mga plano at upang di mahalata ng ibang clan na nagpapalakas ang Lin clan ng background. At sinabi pa ng cultivator upang lalong maliwanagan ang nagtataka niyang kasamahan. Na malinaw pa sa sikat ng araw na ginagamit lamang ng hangal na si Lin Zhongyun ang kanyang anak upang humingi ng pabor sa Thunder family at ang lahat ng mga sinabi ng cultivator ay makikitang kanina pa pala pinapakinggan ng ating bida na si Ye Xinghe na patuloy na nakikinig na animoy chismosa sa kanto. Habang mariing nakatingin sa kinatatayuan ni Lin Yin sa ibabaw na party ng arena. At napagtanto ng ating bida sa matagal niyang mariing pagtingin dito na kaya pala ito malungkot ay dahil sa alam na din ito ang pinaplano ng hangal niyang ama. At sa isip-isip ng ating bida na talagang nakaawa ang maging young mistress ng isang clan dahil ito lagi ang ginagamit ng patriarch para lamang sa kapakanan ng clan, at upang tumaas lamang ang status ng clan sa lipunan ay ipinapakasal nila ang kanilang mga anak sa pamilya ng may mas mataas na katatayuan, gaya ng malapit ng mangyari kay Anshuya ng Eternal Heavenly Family. At habang ang ating bida ay nasa isang malalim na pag-iisip patungkol sa mga nangyayari sa bawat clan ay makikita naman sa kabilang dako ng arena ang hangal na si Zhao Yan na kanina pa pinagmamasdan ng ating bida. At talagang makikita sa mayabang niyang postura ang labis na kumpiyansang matatalo niya si Ye Xinghe dahil sa level na kanyang tinataglay sa kasalukuyan.
At bumalik ang puko sa ating bida na ngayon ay kasalukuyan namang nagko-cultivate dahil naisip nitong wala pa din namang nangyayari ay mas mabuti pang mag-cultivate para sa natitirang oras ng labanan. Habang patuloy pa din itong pinagmamasdan ng hangal niyang nakatakdang makatunggali sa arena ng mga Lin family. At iniisip nitong ipinapakita lamang ng ating bida na talagang mahina siya dahil sa wala itong sinasayang na sandali at dagdag pa nito na sa oras na magkaharap na sila ay ipapakita niya dito ang agwat ng kanilang mga lakas. Nang biglang may isang bagay ang pumutol ng masama nitong iniisip patungkol sa ating bida at talagang nakuha nito ang kanyang atensyon kaya naman agad din siyang napalingon dito. At sa kanyang paglingon ay nakita niya ang mga nagsisidatingang mga cultivator galing sa iba't ibang clan kung saan animoy meron ang mga itong malalakas na tinataglay dahil sa kanilang mga postura. Hanggang sa makalapit na ito sa may arena ay patuloy lamang na nakatingin dito ang hangal at nagtataka ito sa kung sino naman ang misteryusong cultivator na nangunguna sa grupong nagsidatingan. At ang misteryusong cultivator na pinagmamasdang mabuti ng hangal ay si Lei Hong at ito din ang young master na sinasabing tinanggihan ni Lin Yi na pakasalan kahit na young master pa ito ng Thunder family kaya naman nagpunta ito dito upang makilahok sa gaganaping martial contest na naaayon sa kanilang plano ng hangal na si Zonyo ng Lin family. At nang makita ng hangal na si Zonyo ang pagdating ng young master ng Thunder family na si Lei Hong ay agad na din itong ipinaliwanag ang mga rules ng gaganaping martial contest sa ni Alice na magsisimula na ang kanina pa inaabangan ng lahat at sinabi nitong meron lamang tig-iisang change ang mga cultivator na makikilahok at ang sino mang lumabas sa arena ay maituturing ng talo kahit na kaya pa nitong lumaban, at dagdag pa nito na ang sino mang di matatalo sa laban at mananatiling nakatayo sa ibabaw ng arena ay siyang maaaring humamon sa kanyang anak para sa huling kondisyon. Na ang sino mang makakatalo sa lahat ng cultivator maging sa kanyang anak ay siyang mapipiling maging son-in-law ng Lin family upang makasigurado silang magagawa nitong mapangalagaan ang kanilang young mistress. At matapos ang mahaba niyang mga pinagsasabi sa lahat ng mga cultivator na nagpunta sa magaganap na martial contest ay sunod niyang sinabi na ang martial contest na kanina pa kinasasabikan ng lahat ng cultivator ay kanya nang sisimulan habang makikita ang malaking lalaki na may hawak na pamukpok at tila atat na din ito na hatawin ang malaking drum. At makalipas ng ilang sandali ay narinig na niya ang hudyat na papwede na niyang hatawin ang drum kaya naman buong lakas niya itong binanatan at sinialis ito na talagang simulan na ng mga labanan. At matapos ng malakas na pag-alingangaw ng drum ay isang misteryusong cultivator ang agad na mabilis na nagtungo sa ibabaw ng arena. Upang siya na din ang maunang lumaban dahil sa kasabikang magpamalas ng kanyang itinatagong lakas at mga ipinagmamalaking teknik. At nang makatapak na ang cultivator sa taas ng arena ay agad itong nagpakilala ng may paggalang sa lahat at kumpiyansa niyang sinabi ang kanyang pangalang Lin Yi at isa itong third heavenly layer realm at sinabi din itong ang sino mang gustong makuha ang kamay ng kanyang pinsan para pakasalan ay dadaan muna sa kanyang mga kamay sa itaas ng arena na may parihas na laban. At matapos magsalita at makapagpakilala ni Lin Yi ay isang misteryusong cultivator na naman ang mabilis na tumalon patungo sa ibabaw ng arena upang subukan ang kanyang kapalaran. At matapos niyang makatapak sa ibabaw ng arena ay may pagkamayabang nitong sinabihan si Lin Yi na susubukan niya ito kung talagang kwalipikado na ito sa kanyang lakas. Kasunod ng mabilis niyang pag-atake kay Lin Yi habang may pagkamayabang niyang sinasabing sana ay may maganda itong maipakita sa kanya at upang mapatunayan na din ito sa kanya na talagang nag-improve na ang cultivation level nito. At tuluyan na ngang nag-umpisa ang laban sa dalawa kung saan maririnig sa dikalayuan ang kanilang mga boses habang umaatake at nag-iilagan. Kung saan habang umiinit ang labanan ng dalawa ay makikita sa mga mukha nila ang labis na saya na dulot ng pakikipaglaban ng buo nilang lakas. At maya-maya pa ay nakakita ng pagkakataon si Lin Yi na magbigay ng malakas na atake sa kanyang katunggali kaya naman kumpiyansa niya itong sinubukang atakihin. Subalit tila nagkamali siya nang nakita dahil isa lamang pala itong patibong ng matalino niyang kaharap na kasalukuyang nakatingin dito ng may kumpiyansa. Kasunod ng mabilis nitong pag-ikot paarap kay Lin Yi na nahulog sa ihinande niyang patibong. At ang kanyang ginawang hakbang ay ikinagulat naman ni Lin Yi dahil napagtanto niyang nahulog na pala siya sa ihinandang patibong ng kanyang kalaban. Kaya naman buong-buo niyang sinalo ang malakas na atake ng kanyang katunggali dahilan upang mapangiwit si Lin Yi sa ni Alice na epektibo ang atake nito sa kanya. Kaya naman tumalbog ito sa di kalayuan dahil na rin sa lakas ng impact na nagdulot pa ng bahagyang pagsabog.
At dahil dito ay makikitang muntikan ng mahulog si Lin Yi dahil tumalbog ito sa malapit sa may parteng gilid ng arena. Kung saan habang dahan-dahan itong papalingon sa kanyang katunggali habang bumabawi sa balansi ay tumambulat sa kanyang pagharap ang isang mabilis na pag-atake ng kanyang katunggali at kasalukuyan itong malapit ng tumama kay Lin Yi. Na dahilan ng kanyang pagkahulog niya ng malakas sa ibaba ng arena senialis na matagumpay na ang kanyang katunggali at ito na ang nagwagi. Habang makikita naman si Lin Yi sa ibaba ng entablado na ininda pa din ang tinamo niyang pinsala sa katawan habang mariin lamang itong tinitingnan ng cultivator na tumalo sa kanya. At dahil sa di matanggap ni Lin Yi ang kanyang mabilisang pagkatalo ay nanggagalaiti niyang sinigawan ang cultivator at sinabi nitong isa itong mandiraya. Balit tila di nakaapekto sa cultivator ang kanyang mga sinabi at tinugunan lamang siya nito habang nagbibigay ng nakakalokong ngiti at sinabi nitong ang sino mang mahulog sa ibaba ng stage ay maituturing ng talo anupaman ang kaparaanang ginawa ng kanyang katunggali. At habang nagtatalo ang dalawa ay lumipat naman ang iksi na kay Zonyon na makikitang tila nasisiyahan sa kanyang mga napapanood habang makikita sa tabi nito ang malungkot niyang anak na nakaupo lamang at walang magawa. Muling bumalik ang eksena sa ibabaw ng arena kung saan dalawang magkasunod na cultivator ang mabilis na sumampa upang magpamalas ng kani-kanilang teknik. Kung saan matapos makasampa ng isa ay agad itong nagbigay ng mabilis na pag-atake sa cultivator na tumalo kay Lin Yi subalit mabilis lamang ito nitong naiwasan habang nagbibigay ng nakakalokong ngiti. Ngunit tila nagkamali ata ito ng direksyong tinalunan pag ilang dahil di nito napansin ang isa pa palang cultivator sa itaas niya kaya naman buong-buo niyang nasalo ang atake nito na nagresulta ng pagkakabayantak niya sa sahig ng arena. Sunod ng pagsasampahan ng ilan pang cultivator upang magpakita din ng lakas at sa mga nangyayaring ito ay tila ang one-on-one na laban ay nagiging ng Royal Rumble. At patuloy lamang sa pagsasampahan ng mga cultivator na may lakas ng loob na lumaban at may pagnanais na manalo hanggang sa makalipas ang ilang labanan ay makikitang merong isang cultivator ang natirang nananatiling nakatayo senialis na mas higit siyang mas malakas kisa sa mga nauna. At dahil sa dami ng cultivator na tinalo niya sa ibabaw ng arena ay agad na lumaki ang ulo ng hangal kaya't makikitang may pagmamayabang nitong hinahamon ang mga cultivator sa ibaba at sinasabi nitong samampa na ang gustong masawi ang buhay sabay tanong kung meron pa bang maglalakas ng loob na kalabanan ang katulad niyang genius. At dahil nga sa ipinamalas nitong lakas at galing sa pakikipaglaban kasama na ang madaming cultivator na tinalo nito sa ibabaw ng arena ay makikitang tila wala nang may gusto pang lumaban dito dahil sa takot na masawi gaya ng iba at mas pinipili na lang nilang manahimik sa ibaba. At dahil sa pananahimik ng ilang cultivator ay napagpasyahan na din ng hangal na si Zhao Yan na siya na ang sunod na lumaban dahil wala na atang may lakas pa ng loob na kalabanan ang mayabang na cultivator na kasalukuyang nasa ibabaw ng arena. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay sumampa na din si Zhao Yan upang subukan ang bago niyang lakas na nakahanda para sa ating bida at upang pasingawin na din ang kaiabangan ng nahihibang na cultivator na siyang tumalo sa mahihinang cultivator na naunang lumaban. At nang makasampa na si Zhao Yan sa ibabaw ng arena ay agad naman itong napansin ng nahihibang na cultivator na agad na lumingon dito. At nagtataka niyang tinitingnan si Zhao Yan dahil makikitang tila sa iba nakafocus ang atensyon nito at hindi sa kanilang magaganap na laban, kaya naman napatingin pa ang mayabang na cultivator sa tinitingnan ng hangal na si Zhao Yan ng may pagtataka. Maya-maya pa ay nagsalita na din ng hangal na si Zhao Yan at may pagkamayabang nitong sinabing tama na ang mga pambatang laban at habang nakatingin sa ating bida ay malakas nitong sinabing sumampa na din ito upang masimulan na ang tunay na laban upang may maganda namang masaksihan ang mga nag-abalang dumalo. Na di naman nagustuhan ng cultivator na tumalo sa iba pang cultivator at dahil nga sa lumaki na ang ulo nito ay may panggagalaiti nitong sinabi kay Zhao Yan na ulitin nito ang kanyang sinabi at ipapakita niya dito kung sino ang sinasabi nitong bata. Subalit sa dami ng kanyang pinagsasasabi ay makikitang di man lang ito pinansin ni Zhao Yan at tinugunan lamang siya nito ng nakakalokong ngiti. Na dahilan ng lalong panggagalaiti ng cultivator kaya naman upang turuan ng leksyon ang hangal na si Zhao Yan at upang mapatunayan niya ditong di siya basta-basta lamang ay agad na din niyang ilinabas ang kanyang dragon form upang lalong mas mapalakas nito ang kanyang pangangatawan habang mariin itong sinasabi sa hangal na si Zhao Yan na maghanda na itong masawi ang buhay. At makalipas nga ang ilang sandali ay natapos na din ang cultivator na kasalukuyang kaharap ng hangal na si Zhao Yan kung saan makikitang mukha na itong bayawak dahil sa bago niyang anyo bilang dragon martial artist.
Kasunod ng paglalabas nito ng isang malakas na pressure kung saan makikitang tila naka-apekto ito sa mga cultivator sa ibaba ng arena. Subalit di naman ito naka-apekto sa hangal na si Zhao Yan, subalit naisip din naman nitong ang cultivator na kanyang kaharap ay may ibubuga din naman kahit papaano kung 5% lamang ang kanyang gagamiting lakas. At makalipas nga ang ilang sandaling paghahanda ng cultivator ay agad din itong umatake kay Zhao Yan nang may napakabilis na bilis upang turuan ito ng leksyon. Subalit makikitang tila di man lang kinakabahan ng hangal na si Zhao Yan sa cultivator na kasalukuyang papasugod sa kanya at mayabang pa niya itong sinasabihang walang kwenta. At nang malapit na ang cultivator ay agad na ding naghanda si Zhao Yan ng kanyang pag-atake upang ipakita sa nahihibang na cultivator ang agwat ng kanilang mga lakas na tinataglay at upang mawala na din ang kahibangan nito. At agad din naman itong natapos kaya naman makikitang agad na din niya itong ibinato sa cultivator na papasugod sa kanya. Na agad din namang napansin ito at may pagkamayabang niyang sinabing sa tingin niya ay nahihibang lamang si Zhao Yan dahil sa hina ng atake nito. At dagdag pa nito na di siya kayang pigilan ng walang kwentang atake nito sa kanya habang buong-buo niyang sinasalo ang atake ni Zhao Yan na tila wala man lang na idudulot na pinsala sa kanyang makapal na balat. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay makikitang matagumpay naman niyang nasira ang ihinandang atake ng hangal na si Zhao Yan sa kanya. Dahilan upang lalong magkaroon ito ng kumpiyansang manalo sa laban at buo niyang lakas na inatake ang hangal na si Zhao Yan sa pag-aakalang madali lamang niya itong matatalo. Subalit dahil sa kanyang kaibangan ay di niya napansing tukano lamang pala ito ng hangal na si Zhao Yan at bago pa niya malaman ang tunay na pakay ni Zhao Yan ay huli nang ang lahat dahil makikitang malapit ng tumama sa mayabang na cultivator ang tunay nitong atake. Kung saan makikitang binigyan pa ito ng hangal na si Zhao Yan ng nakakalukong ngiti, habang ang cultivator naman na kanina lamang ay buong-buo ang kumpiyansa ay makikitang ngayon ay nagtatatakbo na para sa kanyang buhay dahil kasalukuyan na itong hinahabol ng apoy na pinakawalan ni Zhao Yan. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis na ding nakalapit ang atake ni Zhao Yan sa kanya, at tuluyan na din siya nitong binalot kung saan makikitang talagang naging epektibo ito sa depensa ng cultivator na kasalukuyan ang nagsisisigaw sa sakit at init na kanyang natatamo dahil sa atake ni Zhao Yan. At ang malakas niyang pagsigaw dahil sa paghihirap ay naging dahilan ng takot ng mga cultivator na nakasaksi sa nangyari sa cultivator na lalong nag-alis ng kumpiyansa ng ibang lumaban dahil sa kanina lamang ay nagagawa pa nitong magyabang. Subalit ngayon ay makikita na itong animoy na ihaw sa impyerno na kagagawa ng simpleng atake lamang ng hangal na si Zhao Yan kung saan nag-uusok-usok na itong nakahandusay sa ibabaw ng arena at kasalukuyan ng walang buhay habang may pagkamayabang naman itong tinitingnan ng hangal. Habang makikita naman sa ibaba ang ilang cultivator na napagtanto ng si Zhao Yan ay kasalukuyan ng nagtataglay ng 5th Heavenly Layer Realm. Sabi pa ng isa na mukhang ito na yata ang pinaka-genius sa loob ng Blue Carp Town dahil nagawa na nitong maabot ang 5th Heavenly Layer Realm kahit na 19 na year old pa lamang ito. Maging ang hangal na si Lin Yin ng Lin family na nakasaksi din sa ipinamalas ni Zhao Yan ay iniisip na mukhang di lang pala siya ang nakatapak na sa 5th Heavenly Layer Realm sa kasalukuyan. Subalit makikita namang iba ang iniisip ni Lei Hong dahil batid niyang 5% lamang ng lakas nito ang kanyang ginamit sa pag-atake kaya naman mukhang kasalukuyan na itong nasa 5th peak Heavenly Realm at malapit na nitong maabot ang 6th Heavenly Realm di kalaunan. At habang binubuhat ng mga cultivator ang bangkay ng nasawing cultivator ay makikitang mayabang na sinasabi ni Zhao Yan sa ating bida na sila na ang susunod na lalaban para sa kanilang naging pastahan at mayabang pa niyang dagdag na papayag naman siyang umatras na lang ang ating bida upang di na magaye sa hangal niyang pinaslang at magtago na lang ito sa saya ng kanyang ina na parang isang pagong. At dahil sa kanyang pinagsasasabi ay makikitang nagtataka ang lahat ng nakarinig dahil sa di nila alam ang patungkol sa pustahang magaganap. Kaya naman agad na ipinaliwanag ng isa pang cultivator sa nagtatakang cultivator ang sinasabi ng hangal na si Zhao Yan na isang pastahan. Kung saan ayon sa kumakalat na balita na ang Ye family at Zhao family ay nagkaroon ng isang pastahan kalahating buwan na ang nakalilipas habang makikita si Patriarch Ye Ju na nakikinig lamang sa mga ito. At dagdag pa ng cultivator na ang nakataya dito ang minahan ng bawat clan kung saan ang lalaban sa panig ng Ye family ay si Ye Xinghe na kamakailan lamang ay na-expelled sa academy at si Zhao Yan naman ang lalaban para sa Zhao clan.
At nang marinig ito ng ilang ay sinabi nilang mukhang nahihibang na ang Ye family dahil para na din silang nagpahingi ng kanilang minahan sa Zhao clan dahil ayon sa kanilang nasaksihan lakas ni Zhao Yan ay di maitatangging walang laban dito ang isang cultivator na na-expelled lamang sa academy. Maging si Patriarch Ye Jun ay ganun din ang nakikita at dahil sa takot na baka masawi si Ye Xinghe sa laban ay sinabi nito ditong mas makabubuti pa ata ang umatras na lamang si Ye Xinghe dahil talagang napakalakas ng makakalaban nito. Subalit kalmado lamang itong tinugunan ng ating bida at sinabi nitong dahil nandito na siya ay nakakahiya namang basta na lang umatras ng walang dahilan at di pa din naman nila nasusubukan ang tunay na lakas ng hangal. At matapos niyang makausap si Patriarch Ye Jun ay makikitang dahan-dahan na din itong tumungo sa ibabaw ng arena ng may simpleng pagpasok lamang. At bago pa magsimula ang laban sa pagitan ng dalawa ay may ilang na namang cultivator ang kasalukuyang paparating. Kung saan ang dumating ay walang iba kundi ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu kasama si An Shuyan na gusto ding masaksihan ang bagong lakas ng ating bida. Habang naiwan namang nagtataka ang mga manunood sa kung sino naman ang mga nagsi-dating ang cultivator ngayon. Kung saan agad din namang ipinaliwanag ng ilang cultivator na nakakakilala sa mga ito na ang nangungunang cultivator ay si Liang Yu na Young Master ng Dark Moon Supreme Family. Habang ang kasama naman nito ay si An Shuyan na Young Lady ng Eternal Heavenly Supreme Family na parehong may mataas na katatayuan sa lipunan. At lumipat naman ang eksena kay Liang Yu na agad na binati si Lei Hong dahil sa matagal nilang di pagkikita senialis na magkakilala na ang dalawa simula pa lang. Na agad naman tinugunan ni Lei Hong sabay tanong kung ano namang masamang hangin ang nagdala sa kanyang brother Liang dito. Na tinugunan naman ni Liang Yu habang nauupo at sinabi nitong nabalitaan niyang may magaganap na kapanapanabot na laban sa Blue Carp Town kaya naman nagpunta siya dito upang masaksihan ang mga labanan. At matapos niyang makapagsalita at makaupo ng maayos ay agad din itong tumingin kay Ye Xinghe na animoy may nais ipabatid dito. Habang makikita namang kanina pa din pala ito tinitingnan ng ating bida na kasalukuyang nasa ibabaw ng arena at sa isip-isip ng ating bida ay talagang maaasahan ang kanyang brother Liang Yu dahil tumupad ito sa kanilang napagkasunduan. Habang makikita naman si An Shuyan na kanina pa din pala nakatingin sa ating bida habang wala siyang magawa kundi ang mag-alala lang dito. Na agad din namang napansin ng ating bida kaya naman makikitang napatingin din ito sa kinauupuan ni An Shuyan nang may lungkot sa pagmumuko dahil sa nangyari sa kanila sa nakalipas nating video. Na agad namang napansin ni Lei Hong kaya naman napagtanto niyang ang labang ito ang kanilang pakay at agad nitong sinabi kina Liang Yu at An Shuyan na mukhang concern ata ang mga ito sa magaganap na laban ng dalawa sa ibabaw ng arena upang makasigurado siya sa kanyang napagtanto. At sa kanyang paninigurado ay di naman siya nabigo dahil agad na sinabi ni Liang Yu na syempre naman dahil ang lalaban ay ang kanilang fellow disciple sa ilalim ni Vice Principal Shu. Na may pagtataka namang tinugunan ni Lei Hong ng isang tanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang hangal na si Zhao Yan. Na agad namang tinanggihan ni Liang Yu sabay sabing ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Ye Xinghe ng Asher Feather Clan. Na tinugunan lamang ni Lei Hong at sinabi nitong kung disciple nga ito ni Vice Principal Shu ay mukhang may mapapanood silang kanais-nais na laban habang iniisip niya ang patungkol kay Ye Xinghe. Kung saan habang nakatingin ito sa kinatatayuan ng ating bida ay iniisip niyang mukhang sa itsura nito ay wala itong maibubuga subalit na curious din naman ito sa lakas ni Ye Xinghe dahil naging kwalipikado itong maging disciple ni Vice Principal Shu. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabot na laban sa pagitan ng dalawa kung saan tuluyan ng ipapamalas ng ating bida ang bago niyang lakas na tinataglay sa kasalukuyan. Maging si Zhao Yan ay ipakikita na din ang kanyang bagong lakas na tinataglay kung saan agad din itong naglabas ng isang malakas na atake patungo sa ating bida. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.